ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamatuoran kay sa kamatuoran. Kagahapon nagwali siya about sa Senyor Santo Niño. Na ang Senyor Santo Niño gidala ni Magellan dinhis Pilipinas, no? Si Magellan may nagdala kuno sa Senyor Santo Niño. Ang akong pangutana niya gahapon, ini diretso naman eh. Kay niingon man siya nga naaman siya dinhi karon, wa man siya mo lakaw, no? Kinsa kay maistra ani nining atong igsuon nga si Pastor Amides na wa kunoy lain nga gidala dinhi si Magellan pa jud kunoy gadala, no? Wala kunoy lain kundi ang Senyor Santo Niño ra, ang Santo Niño ra kunoy gidala. Nang karon naman siya dinhi ato ni siyang patubagon. Wala bay lain nga gidala si Magellan, sakyan lang nato ang iyang argumento nga si Magellan gadala imbis adunay mga pare, no? Sakyan lang nato mga igsuon. Ang akong pangutana dinhi karon, Pastor Amides, dili kay motubag man ka. Aduna kabay kamatuoran, ha? Aduna kabay kamatuoran nga imong gidala karon nga walay lain gidala nga si Magellan, sakyan na nato nga si Magellan, hindi man hate man ganyan pare. Kuan man kay sa pare kanang suko man kay sa pare, kabantay man mo gawali niya suko kay sa pare. Mao nang si Magellan ra gyud. Ang Senyor Santo Niño ra gyud ang gidala nan karon. Aduna kabay ikapakita nako nga kamatuoran kay kining daghang mga tao dinhi atbang sa Alturas, no, dinhi sa City Square. Na kining kamatuoran ato gyud ning tug-anan ni mga tao, di nato tug-anan mga bakak, no? Karon pangutana nako, ang Senyor Santo Niño ra ba ang gidala ni Magellan gikan dito sa Espanya paingos Pilipinas? Tubag. Okay. So sumala sa ako siya patubagon, pero ang akong pangutana timan nagdala kinig ebidensya. Aduna ba siya ikapakita dili sa laway, dili sa bakba, kundi aduna siya'y ipakita nato nga iyang kamatuoran nga walay laing gipadala, way laing gidala si Magellan, Santo Niño ra. Nya mao ni gakuan og mga Diyos dinhi sa Pilipinas. Tanawon tani karon. Unang kuan ako ha. Kinahanglan mo pakita ka og ebidensya nga ang Senyor Santo Niño maoray gidala ni Magellan. Maoray gidala ni Magellan. Unsang ebidensya ha, unsang libro ha ang imong hibaw-an niya na. Pakitag libro, kay kung di ka magpakitag libro, di na ko ihatag mikrofon. Kay kanang imong wali, binutbot na, bakak na, naway kamatuoran. Kinahanglan, magpakita kag libro din ni kanakoron, kaya nga kung gipangita kamatuoran, nawalay laing gidala si Magellan dinhi, maora gyud ang Santo Niño. Gipangutanan ako siya gahapon, wa ba dad ang Biblia, wa ba dad ang cross? Ningon siya, wala. Tan-awon tadi karon, unsang libro ha o gaukab ng Biblia. Way mabasa sa Biblia na. Okay. Si Magellan ha, Magellan. Responsive ako pangutana. Dili kay Biblia. Ha? Unsa kung wala ni mabasa diha nga Magellan, wa na, bakat na. Okay. O wala ni mabasa diha nga gidala ni Magellan ang Santo Niño diri sa Pilipinas, bakat na. Sige, ato patubagon. Nakadungog ka sa pangutana, dapat responsive mong tubag according sa pangutana. Kung sa pangutana, mauray tubag ha. Tagaan kag 1 minute answer. Okay, 1 minute ha. May tubag. Sa Habakkuk 2:18, ningon ang pulong sa Ginoo, unsay kapuslanan sa mga linilog, kalarawan o gripulto nga binuhat sa kamot sa tao. Walay maayo nga gibuhat sa tao, kung dili puro
lamang. Kaalaw ni Solomon Kapitulo 13 versikulo 10, ang pinakalaot ng mga tao, ang mga tao nga nagbutal sa ilang paglaom sa mga binuhat sa kamot sa tao. Wala nagsugo ang Biblia nga pagdamaan o ribulto ang mga balaan nga mga tao aron pagasimbahon. Pangwarta maigsoon, mawala yung among ipahibalo kay pito ka pista dinhi sa Biblia. Piece of Tabernacle, piece of wala po ribulto. Time is up. Ang pangutana ni Brad Kaloy gawas sa Santo Niño na abay gidala nga lain si Madrilan. Natubag ba ang pangutana? Natubag ba? Wag yun katubag. Brad Kaloy, repeat your question. Ang gigamit niya mga igsuon ang Habakuk 3:2-18. Atong basahon na. Ang atong hinumduman nga ang akong pangutana naba siya libro nga gidala nga si Magellan, ang gidala din is Pilipinas maorang Santo Niño. Ha? Karon, ang iyang tubag Habakuk 2:8. Adis 18. Atong basahon. Nabas Magellan ani nabay Santo Niño ani. Ha? Unsay iyang tubag? Unsay kapuslanan sa Dios nga binuhat lamang sa tao, tinubdan kinis sa mga bakat, nganong saligan man sa tao ang amang nga Dios nga iya rang binuhat. So karon mga igsoon, aduna baboy nadungog nga gidala ni Magellan dinis Pilipinas ang Santo Niño? Naa ba? Wala siya may answer, wala. Tanawa? O karon kay mi-admit naman sa nga wala, so maugid ni kalaki sa mga pastor pakakon dili responsive sa pangutana, mo lihis gyud sa pangutana. Sunod nga pangutana kay mitubag ka naman nga wala, mo proceed si Brad Kaloy sa iyang next question. Basta mitubag na ka nga walay ebidensya, walay mabasa. Saksi ang mga tao. Brad Kaloy, next question. Wala gi Santo Niño, lagi ba lagi? Wala gi kay katubag. Karon. Ningon siya na wala kuno'y Santo Niño na mabasa sa Biblia. Kung aduna ko'y mabasa sa Biblia nga aduna'y Santo Niño mabasa litra por litra, tanaw na to ning kabakatan ani. Karon paliw kog basa Brad Paul. Saksi mo nga nakadungog ha, miingonin pastora nga wala kuno'y mabasa ang Santo Niño sa Biblia. Nagdala ko og La Santa Biblia, Viva Versión Internacional. Tanaw nato kung nagsulti ba di tinuod, siya gyud akong pabasahon. Basa, Pastor Amides. Igsoon, kini nga Biblia, dili ni mo pinailan ng Biblia. Wala. Objection, Mr. Moderate, Mr. Aniedes. Di ni sa Katoliko. Di ni sa Katoliko ha. Kini nga Bible, Viva Versión Internacional. Sa Protestante ni nga Bible. Namakak na po siya. Nga no, manahatlok siya nga atong basahon. So, basaha, Mr. Aniedes. Kaningon magagawa yun mabasa. Okay, basa. Masa man? Ikay basa ba, Pastor Lutlot? Ang bagiruan ni mga pastora eh. Ha? Dili Biblia. Uy, dili Biblia. Basaha. Ikay basa. Lucas 1:35. Basaha. La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Sa Katoliko ba ni? Dili. Sa Protestante ni nga Bible. Ipabasa na to sa pastor. Nagdagandagan naman to, pastor. Basahan na. Basahan na, pastor. Basa lang. Responsive ka, dapat basahan. Uy, ang Santo Niño, di man nag-Bisaya. Spanish man na. O di man nag-Bisaya ng Santo Niño. Mo na nagdala ko yung Espanyol nga Bible. Basaha. Kisa may pastor din magkabasa. Bisaya tayo. Basahon na ko ha. No. Spanish Bible. Miingon ang pastor. Nawa ko na mabasa ang Santo Niño. Ipabasa nato sa pastor. Pastor, basaha. Nanong basahon man mo Bisaya, nga di man Bisaya ng Santo Niño, Espanyol man. Okay, mga igsoon, para hatagan na itong linaw ni.
Kung taga-Espanya ka, magdakag binisaya nga Biblia? Dili. Kung taga-Amerika, magdakag bisaya nga Biblia? Adto kag Ilocos, magdala kag Biblia ang binisaya, makasabot bang taga-Ilocos? Dili. Dili. Di ba? Bisaya lang na. Bisaya. Tanawa. Bisaya. Bisaya. Ang Santo Niño mabasa diha sa Biblia, bala ang bata. Sa Bisaya, Nanas Lucas 1:35. Kung sa kidat sila, santo. Unsa man ang santo? Balaan. Ang ninyo, unsa man ang ninyo? Bata. Senior. Di ba? Okay. Ato ng basahon. Okay, kay namakak mag yun si pastor nga wako na mabasa, basahon ako no, di man siya bubasa. Hadlok man nga madiskubrihan iyang pagkabakakon. Basahon ako sa Bible nga Espanyol. Mao na itong mabasa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, hace que al Santo Niño mabasa. Namakak si pastor nga wako na mabasa. Nabasa makaigsuunan, mao nang hadlok sa ipabasa kay mabasa, mao nang nadayag na sa inyong atubangan unsa ka ignorante kining pastor nga namukbot nga way mabasa, pero gidad ang ebidensya mabasa. Ang iyang ipabasa Bisaya, unsa way Bisaya sa Santo Niño? Bala ang bata, mabasa sa Bisaya, pero sa katsila Santo Niño nabasa. So kamong tanan saksi na makaigsuunan diya sa live nabakakon gyud kining pastor nga nagpamukbot din sa bukid. Okay, hinumduman na to ha. Hinumduman na to nga aduna pa koy duha man to kapangutanan nako. Ha? Duha oy, aysa, paminaw. Okay ni bago mga pastor, basta gusto sila nga kung sila may istorya, kami maminaw. Minaw me, no? Pero kami na ganay may istorya, mapanlingog-lingog. Manay tinuod, di sila ganahan udawat sa kamatuoran. Karon, ano na pa man ko ikaduhang pangutana, wa pa man tumaga. Di ba? Oh. Kinsa mang libro, kaya wa may nabasa dito sa Biblia. No, wa mabasa sa Biblia. Nga si Magellan gusto na ko nang ipasupot kining iyang bakak nga pangatarungan. Bakak nga pangatake sa simbahang Katoliko. Kaya wa pa may matubag sa Biblia nga iyang gidala, way natubag. Ang akong pangutana, usa ka libro. Okay. Kinsa man nga nagsulti niini nga libro nga si Magellan ang Santo Niño ray gidala. Kinsa man, Brad Paul, palihog ko. Okay, mao nang pangutana ha. Kinsa unsa nga libro ang mabasa nga Santo Niño ray gidala ni Magellan? Klaro ang pangutana ha. 1 minute answer. Okay, 1 minute ha. Di ba nag-inod ang kaalam ni Solomon 3:6? Unsay kapuslana o ang pinakalaot ng mga tao, ang mga tao nga nagbutang silang paglaot diha sa mga binuhat sa kamot sa kahoy. Ang Santo Niño, ha, binuhat sa kamot sa kahoy. Maigsoon, wala na kapuslanan. Wala kong pasabot. Ang ilang pangutana, Maigsoon, wala masibo diya sa Biblia. Wala Santo Niño. Pakita ko sa Biblia nga adunay Santo Niño nga balaan nga tao nga ibuan og ribulto. Pakita sa Biblia nagsugo pag Ginoo nga ibuan ribulto ang mga balaan nga mga tao. So ang pangutana ni Bagkaloy klaro. Asa man mabasa nga libro sa dokumento nga ang gida ni Magellan Santo Niño ra. Natubag bang pangutana? Natubag? Wala. Bisan Yedes, saksi ang katauhan nga namutbog ka. Sunod pangutana. Okay, mga igsoon, kini kung pagwali nila partig Diyos kana mga larawan nga gigbuhat sa kamot sa tao kanang gingon niya Isaias 44 nga gahimo ang panday gakuwag kahoy unya paghuman ana sayop man to yang gingon sayop ti yang gingon pagkahuman niya og kulit sa larawan ako lang ipalkuan kay murag sayop tong iyang gipangistorya paghuman niya ang uban gihimo niyang sugdod aron iyang haling para iyang ilungag
Mo na sulod sa Isaias 44. Pagkahuman kadtong sobra nga kahoy iyang gihimo o gikulit, no? Gikulit og usa ka larawan. Pagkahuman giludhan sa usa ka tawo ug niingon, ikaw ang akong Dios. Simbahon ko ikaw kay ikaw ang akong Dios. So ang tao niya na niingon nga atong yang gikulit nga larawan gihimo niyang Dios. Og niingon siya ni hangyo og luwasa ako. Ang mga katilog ko kay wa man mag-ila. No? Kahapon, mao na po di pangutanan ako. Sa ikaduhang pangutana aning giingon-ingon niya nga Dios. Kay pirmi man ni sa Dios, no? Wani ni siya makadungog mo Dios gyud. Aduna ko'y pangutana. Sige siya gwalig Dios. Ako siya gipangutana gahapon dili responsive sa tubag. Sa Leviticus 10:10, ha? Sa Leviticus 10:10, ilhan ninyo ang balaan o dili balaan. Ang iyang giwali, dili balaan, mga Diyos. Karon, ilhon man kuno nato, unsaon mapag-ilan ninyo, na unsay balaan o dili balaan. Ang iyang giwali, puro dili balaan, mga Diyos. Dili man tanang larawan, mga Diyos. Kaya nga no, bisag naaman ni ID, naaman ni larawan, bisag na siya pitaka, naaman ni larawan. No? Dili tanang larawan Diyos. Giangkon pa niya sa Rizal. O na Rizal diya. Diya plaza, gatindog diya, monumento ni Rizal. Buka ka na. Karon, kung imo nang mugagon, hagit na ko na, mugagan ng larawan ni Rizal diya plaza. Tanaw, tagi ka mapriso. Kaya Diyos, tanang larawan, Diyos ko na. Karon, akong pangutana, iwali unsa hatagan ka nako 1 minute iwali unsa ang balaan kay giwali man nimo ang dili balaan unsa man ang balaan wali Okay. So, di ba nagingon ko ninyo no, sa Habakkuk 2:18, kanang Santo Niño, ribulto na, kinulit, puro kabakatan. So, meaning magson, ingon ko nila, pakita ako sa Biblia, nga aduna ba'y nagsugo ang Biblia, nga kulitan o ribulto, ang balaan ng mga tao, aron pistahon. Pangwarta mo na nagson sa mga pare. Asama na, sir. Ang maisinte nga mga tao nga wag kabalo na nagluhod pa niya na ligo na Ginoo ayaw pagkuhat og larawan ng Diyos ayaw pag pisalunsan dagway sa larawan sa tao ayaw pagyugbo ngano nagluhod pa ka ligo ng Ginoo Magson buhat 17:29 busa kay mga anak man kita sa Diyos dili na to naon nga pagka Diyos sama sa dagway sa larawan sa tao sa kinulit sa kanas sa kamot sa mga tao dinuang Nixon, di ba nila sila kapakita asa sa Biblia nga gasugo, nga kulitan ang mga tao nga mga balaan aron pagapistahan nga pito ka pista raman ang gingon sa Biblia pito ka pista Nixon, walay lapot nga ripulto, nga ibahin Nixon 1 minute na Ang pangutana niya ni Brad Kaloy kay nagwali ka mag dili balaan iwali pod ang balaan. Natubag ba ang pangutana? Natubag? Natubag wala. Wala daw. So sorry good Miss Anides, nga di good ka responsive. Siya na po yung mangutana. Siya na po yung mangutana. Okay, mangutana siya. Tubagon, tubagon nimo. Okay. 1 minute ra. 1 minute. 1 minute ra kay para fair po sa iya. Niingon siya ganina nga asa man mabasa sa Biblia nga adunay tao nga gihatagan og katakos nga mukulit og larawan. Niingon dakin naabay mabasa sa Biblia nga adunay tao nga gihatagan og paghimog larawan. Sige. Ang atong pangutana, pakita ko sa Biblia nga nag-ingon nga kulitan ang mga balaan nga mga tao or Santo Niño kulitan nga gaban og ribulto mabasa sa Biblia nga kulitan siya. Okay. Kini. Atong tubag Exodus 31 bersikulo 1 ngadto sa 11 para maklaro. Okay. Akong inumdumandaan nga adunay larawan nga gihatagan ang tao sa katakos. Ningon dinhi ang Ginoo mingon kang Moises. Ningon man dinhi ha? Gipili ko si Bisalel nga anak ni Uri
nga anak ni Hor sa banay ni Huda. Gipuno ko siya sa akong gahom o gihatagan ko kaalam o hiya sa pagpamuhat o bisan unsa. Siya mo'y naghimo sa mga maanindot na mga dibuho o larawan, ginamit ang bulawan, plata o bronze. Siya ang naghimo sa mga alahas, ang nagpulit sa kahoy ug sa tanang matang sa buhat ug aron may katabang kang bisalin, gipili ko usab si Uliyat. So adunay gipili. So ang pangutanan ni Brad Angides, naabay babasa nga ang Dios nagsugo nga maghimog larawan? Nabasa wala? Nabasa? Wala. Tubag mo. Asa may sa ninyo to? O nabasa, dito ba si brother? Sunod pangutanan. Okay. So klaro no, way nabasa si Moises ang isugo, no, kilubin sa tigpabuhat adto, dili santo ninyo. Karon, pangitaa sa Biblia nga nag-ingon nga si Maria gamaan og ribulto aron simbahon. Pangitaa nga aron pistahan. Asa man mga igsoon. Sayop nga pangutana. Kay wala sa pagtulunan sa simbahang Katoliko sa My Catholic Faith page 107. Kining iyaha tinumutumo ni aron pagguba sa simbahang Katoliko. Unsa may giingon sa My Catholic Faith page 107. Catholics does not believe that the images may be worshipped. Ang mga Katoliko wa magtuo nga ang mga larawan sa Mahal na Birhen Maria, larawan sa mga apostoles, larawan sa mga balaan, larawan sa anghel, giisip nga Dios. Di ba? Wala gibutang kundi akusasyon lang na nila. So according ni Brad Kaloy, ang imong pangutana i-revise because nagtangag og akusasyon. Kanang purely question, wala akusasyon. Sunod pangutana. Ako pangutana, pakita ako sa Biblia nga nag-ingon nga gamaan og ribulto si Maria. Kana doon. Jesus kanindot. Hinumduman na to mga igsuon nga adunay gitugot sa pagtukod sa simbahan. Sa Mateo 16:18 giingon diha, ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon niini, dili makabuntog ang kamatayon, no? Karon sa 19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot usab sa langit. Nan karon, kinsa man ka nga mobalibad sa simbahan, nagitugot mo na sa simbahan ang pagbutang og larawan sa Mahal na Birhen Maria. Simbahan ana, may nagtugot ana, kay itugot man sa langit. Okay, time na. So, proceed sa imong pangutana, Brother Archie. So layor kay tubad no. Mateo 16:18. Ningon ko, asa mabasa sa Biblia nga kulitan si Maria og ribulto. Ayon ang Mateo 16:18. Uy, Ginoo, kuha ka sabot. Ang simbahan gihatagan kagahuman sa Dios nga motugot og modili. Kinsa man ka nga tao nga imong i-overpower ang gahom sa Dios nga gitugot man sa simbahan nga kinahanglan mo tagaglarawan ang iyang inahan. Di ba? Nagkaroon. Wala sa Biblia. Akong pangutana ron. Akong pausap pangutana. Kitagurama pangutana. Aduna ba po'y mabasa sa Biblia nga dili kulitan ang larawan ni Maria? So wala Esa, klaro ang pangutana ha. Naa ba po'y mabasa sa Bible nga dili pahimo ang larawan ang Mahal nga Birhen unsa ko nga bersikulo? Di ba ningon ang pulo sa Ginoo? Ayaw pagbuhat og larawan o Diyos. Lain, ingon ang Ginoo. Lucas 4:8. Si Jesus mingon, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos og siya lamang ay alagare. Dili man ang Diyos si Maria. Ngano mag-alagad ka? Siya lang ang alagare. Dili ka magpatog og laing Diyos. In the moment nga nagluhod ka ni Maria, ning sampit ka ni Maria, lain na ng Diyos. So mao to iyang tubag. Ato lang ang respetaran. Sunod pangutana, Brad Kaloy. Tanawara. Urwa po ka basa nga gidili ba po ang pagbuhat sa larawan ni Maria. Ang mga igsoon ako lang ning gamay hatagan o pamalandong gamay ha. Nga kini karon, ha? Kini karon. Kining
ingon niyang Diyos dinis Biblia, nakaila ba siya ni ining mga Diyos nga gihisgutan sa Biblia? Okay, unsang bersikulo ha nga adunay mga Diyos nga naa sa Biblia? Sige. Ipahinomdom na ko, Brad, ang sa ang mga Diyos nga naa sa Biblia, ang iyang pangutana. So, ang pangutana, mga Diyos sa Biblia. Ningon si David, Salmo 115. Ang atong Diyos mo nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang ilang mga Diyos binuhat sa kamot sa tawo, sa kahoy, sa plata o sa bulawan. Adunay mata, dili ka kita. Adunay ilong, dili ka simhot. Adunay dalunggan, dili ka dungog. Adunay kamot, dili ka ikap. Ang mga Diyos o ang misalig sa mga Diyos na isama kanila. Kanang ripulto nagson, binuhat sa kamot sa tawo. Naibata di ba nakita? Panahon sa katalagman, asahon pa mag-ilaya. Muna yung mga Diyos sa Biblia, tanang binuhat sa kamot sa tao, nagipistahan, mga Diyos maikson, wala malipay ang Ginoo niya na. Tanawara, unsang mga Diyos nga naa sa Biblia, ang iyang gipasabot nga igsuon, kanang larawan nga, nabaguday, larawan makakita. Dili yun na kita. Naiilong. Nabagoy larawan makasinmot. Di ba? Ang akong pangutana, aduna unsa mang mga larawan nga mga Diyos nga gihisgutas Biblia. Dili kay adunay mata di makakita, adunay ilong di kasimhot. Larawan gani na. Kung sa may gusto ni maglarawan mo simhot, mo sulte, makakita. Ang akong pangutana, di kayo responsive. No? Di kayo responsive. Akong utrohon para maklaro. Unsay bersikulo sa Biblia nga nagisgot nga kining mga larawan mauni ang mga larawan sa mga Diyos para maklaro nato og ilhon ang balaan og dili balaan, para mailhan nato unsa ang mga Diyos nga di angay nato simbahon. Okay, tubag. Sa Barok 6:4 maigsoon nagayong pulong sa Ginoo. Dito sa Babylonia makakita kayo ng mga Diyos-Diyosan na yari sa gawa sa kamay ng tao. Huwag kayong matakot sa kanila nang makita ninyong ipinagprosesyon ito at sinasampa ng mga taong mga mangmang. Mga igsoon, mga Diyos-Diyos na Barok 6:4 maigsoon, tanawa ninyo. Tanawa o. Puro Diyos yung gihisgutan. Huwag yun mag-isgot lagi og larawan nga balaan. Kaya nga naman, kung iyang basihan ng mga larawas Diyos, akong ibasa ganina. Di ba sa Exodo 31, akong balikon para matubag ang iyang kuhan. Ha? Dingon ang Ginoo ni Moises, gipili ko si Bezalel, o gipuno ko siya sa akong gahom o gihatagag kaalam o hiya sa pagpamuhat o bisag kunsa. Siya mo ay maghimo sa mga maanindot ng mga dibuho. Naalagi, naigitugot, naigidili. Mabitaw at Leviticus 10, ilhan ninyong balaan o dili balaan. Ang problema ni mga pastor, sige lagyawit, sige lagwali o gidili. Ganang dili balaan ba? Ganang dili ba sila magtugan? Anang balaan? Mabito na ako pangutana, kinsa ang mga Diyos Diyas Biblia. Okay, atong i-reconstruct ang pangutana ni Brad Kaloy. Di na ta mag-isgot ang malarawan sa Diyos. Ayaw na isgote. Kadto bang larawan sa mabalaan, nakasayod ka ba nga naay larawan nga balaan sa Biblia? Isi pastor, nahibalo ka nga naay larawan nga gitugot o wala? Mao na ibot ipasabot ni Brad Kaloy. Sa Old Testament, doon ay gitugot. Usa ka kirupin maigsoon o si Moises lang ang gisugo. Humani adto wala na maigsoon. Wala na kinaata sa ikaduha nga kasabutan. Ako pangutana, asa mabasa nga hibuan o gribulto si Maria o si Sinyo San Vicente, Sinyo San Ruiz, Birin sa Simala, aron pistahan. Pakita ko sa Biblia nga mga balaan nga mga tao gipistahan. Muna kong pangutana, tupagan ninyo. So, wag yun sa katubag sa pangutana. Muna ipatubag na nato ka Brad Kaloy. Ang pangutana ni Brad Kaloy sa iya, kay wag man niya tubaga, si Brad Kaloy lang ang matubag. Brad Kaloy, tubag ato ka pangutana nga wag niya matubag. Una ha, para makahibaw ni kung sa'y mga Diyos sa Biblia,
atong unahon daan para makaisakto tagwali, no? Kining unang hari kapitulo 11 bersikulo 33, tanawa ha? O maglangkaw na kinarag mga Diyos ariyo gisgutan. Ayo sa paminaw sa ba? Ana mudaga na. Ha? Mudaga na. Wala gyud. Akong padayonon ay bahalag manglakaw na sila para kamusab mahibalo ug unsay gidili ug unsay gitugot. Okay. Ningon din ang akong pangutana ganina, aduna ba'y mabasa sa Biblia nga mga Diyos-Diyos. Ang iyang tubag, kato manggihapong gikulit, wa man siya kailakin sa ang Diyos-Diyos na sa Biblia. Ningo mo din ang Biblia, sa unang hari, kapitulo 11, versikulo 33. Wa ni kabasa sila. Ningon din gihimon niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo. Og nagsimba siya kang Astarte, ang diyosa sa taga Sidon. Nanay Astarte nga gisimba sa taga Sidon. Okay. Kang Kamos, ang Diyos sa taga Moab. Nanay Kamos. Wa man kaila sila kung sa mga Diyos. Tanawa. Sige lagwalig Diyos. Wa kaila kin sa Diyos. Okay. Og kang Molok, ang Diyos sa mga Amonihanon. Anaday Molok. Mo ni gisimba nga mga Diyos sa mga tao ni adtong panahon ni Moises, no? Niingon diya sa panahon ni Moises sa Exodo 20 bersikulo 3 gatos 5 kanang ilang gamiton nga paborito nga mga taki sa simbahang Katoliko. Niingon diya, ayaw kamo pagbuhat sa mga larawan sa mga Diyos, mga kidulit nga inyong simbahon. Naman na Exodo, mabitaw ng akong gibutang din sa Old Testament aron mahibaw siya unsa ang mga Diyos. Sige lang hisgot og Salmo 11, Salmo 115. Nga kanang Salmo 115, mao lagi ng larawana, kanang kahoy kang gikulit na ay mata nga di kakita. Mao ni sila mga Diyos. Buhat 19 bersikulo 29. Unsa may gibutang diya? Abuhat 17, 29. Gisimba o gihimo nilang diyosa si Diana. Na diya. Pero ang problema ni mga pastora kay sige lagyaw itong Diyos, wa kay lakin sang Diyos. Karon ang mga balaan. Kanang ingon man, ilho na to ang balaan o dili balaan. Kanas Maria dili na balaan. Nga siya man ang inahan sa Dios. Ilho na kang balaan. Ang mahal na Birhen Maria, unya gitugot mo na sa simbahan, kinsa man ka nga mubabag sa simbahan, labaw pa ka tinukod sa Dios? Labaw pa ba siya nga tinukod sa Dios kay siya may magbuot? Ang simbahan gihatag daon sa Dios sa Mateo 16:19 nga ang imong idili dinhi sa yuta, idili sad sa langit. Ang imong gitugot dinhi sa yuta, gitugot sa langit. Ang problema ani mga tawhana, kaya adunay gitugot sa simbahan, ila mang atakihon. Atakihon pa jud nila ang inahan sa Dios. Tanawara, unsa may ilang gusto aron ilang danihon ang mga tao ng mga Katoliko. Tanawa mga igsoon. Dito sa plaza, aduna sila'y bishop, bishops o pastors, grupo sa mga pastor, adunay head nila. At tong pizza, Disyembre 25, ningon siya nga kami pawalihon sa plaza, December 25, no? Muan na kuno tanang mga pastor, ako'y pawalihon, muan na ang mga pastor. Dito ko, mga bakakon, mo bitaw nang nag-video ko gahapon nga tinuod ba ang iyang giingon nga makigdiskusyon siya nako dito sa FCB nga diri nagwali dito ko muna ko paabot nini mga pastora, no? Pagka December 25 ang ila pa yung head sa mga pastor may niingon nga muanhime sa December 25 plaza. Pagkuman dito ko wag yun in town bisag aninos ilang bishop nila unsa man na tanawa mga igsoon dili responsive sa mga pangutana, dili responsive, wa makaila o kung sa gihisgutan sa Biblia kay ngano man dili man basahon nila ang katibukas Biblia niya kusog mangangkon katong iyang gidadang Biblia
Katoliko to, mabiblia. Ha? Ang maayong balita to, tanawa ganina. Gusto niya nga ang Bisaya nga Biblia may gamiton. Aron dili mahisgutan nga mabasa ang litra por litra nga Santo Niño. Tanawa ninyo, unsa kabakakon ng mga pastor. Unsa o pagbasa Santo Niño nga di manalingwahe sa Binisaya. Espanyol man na. Ang iyang tubag raban ako gahapon mga igsoon. Ang Santo Niño rabay ni abot sa Pilipinas, nakita nahimong sa Christianity. Wa ba ni makuban ang Biblia o ang cross? Ngano nga doon naman tayo Magellan's cross? Di ba? Kinsa kay maestra ato niya about history. Nganong ni pasar man to? Ha? Kinsa kay maestra niya history nga ang Santo Niño ray gidala dinhi. Nga aduna magani tay Magellan's cross. Gadag Biblia ang mga Kastila nato. Nga miingon pa siya. Nganong gikan mas Espanya, nagikan makas Roma ang pagsangyaw. Hoy, wa day siya kabasa gihapon. Wa siya kabasa gihapon. Ang sulat ni San Pablo may nagsulat sa taga Roma. Roma iyang sulatan. Wa pud siya kabasa. Wa po siya kabasa diya sa Roma 15:24 nga si San Pablo miadto sa Espanya. Diba? Oh, basa Paul. Roma Kapitulo 15 versikulo 24. Muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot tabangi unya ako pag-adto sa Espanya. Versikulo 28. Kung mahimo ko na kini o ikahatag ko na kanila ang mga hinabang nga giamot alang kanila, mugikan ako paingon sa Espanya o muhapit unya ako kaninyo. Tanawara? Kini mga pastor, gikan sa Espanya ang gikan sa Roma, no? Mukaylap ang maayong balita gikan sa Roma. Unya si San Pablo miadto sa Espanya. Ang taga Espanya maoy nagdala sa Christianity dinhi sa Pilipinas. Tanawa ha? Kinsa jud kay maestra ato nganong ipapasar man to? No? Wag maglipo ko ni mga pastor man. Ma'am, kung naamagani ka diri ma'am, tuluy ito balik ma'am. Ano man? Gadala ang mga Espanyol o Santo Niño, Biblia, cross. Mawbitaw ng pagsaulog nato sa Senyor Santo Niño diya sa Sugbo, aduna jud in taon ang iyang gidala nga Magellan's cross. Gadala pa siya Biblia. Ang iyang tubag, wadedan ang Biblia brad, ang iyang tubag hapon, dili, mga tao may nagdala sa Biblia, mga tao kuno. Tanawara? Di sa mapagikan ang Biblia brad, mga tao lagi may nagdala. O kay baw, disagikan. No? Kusog kay mo gamit ang Biblia, na which is, kanang nagdala sa Biblia, kato mga Espanyol, apis Magellan, nagtulo ka pare. Di ba? Dili mo makailaw Biblia kung wala mo apos Magellan. Ha? Maubitaw tingali to sa Tuninyo ron, nangitas Biblia. Ikawat mo din Tuwara man din mga pastor gitaguan. Kaya di man yun nila i-apel. Ha? Ang crossford, di mo i-apel. No? Muna nga, nangita ang Santo Niño's Biblia ron, nasa man? Kaya ilang gusto Biblia ramang yun. No? Naimahin, di pa ila. Christianity. Niabot ang Christianity din sa Pilipinas. Tungod ni anak. Kaya sila karon nga mga Kristiyano ni ila ni Kristo at tanawag ko ng ilang pagtuo nila, tuo lang ta ni Kristo luwas na. Ang gibasa nila nga mutuo luwas na ta, gibasi nila ni ini karon panahon na. Dili ba na kining paggamas Biblia kay sa panahon pa man dito sa mga Hudiyo, di ba? Aduna may mga Hudiyo nga ang papatay gani ni Kristo mga Hudiyo, di ba? Ang giingnan ni Ana, kadto mga Hudiyo nga dili mo tuo ni Kristo. Gilukat na kamo sa dugo ni Kristo, nganong dili mamumutuo? Ang dili mo tuo, di magpabunyag sa ngalan ni Jesus, mamatay kayo, di maluwas.
Oh, unya karon iya nang gibase ni karon panahon na. Kamo di mo mutuo ni Kristo. Kinsa man nato nga wa mutuo ni Kristo? Ha? Naga-Christianize naman nining Pilipinas. Angay ni sila mga pastor muwali dito sa mga lugar sa mga dili mutuo ni Kristo. Muslim. Oh, okay bro. Basahan bro. Atos mga dili wa makaila ni Kristo ba? Ato na sila magwali. Kita kaya kaila naman ta ni Kristo. Sige kaya paingon. Tuo ni Kristo. Nakaila lagi ko ni Kristo, brad. Ha? O sa may tuyo, o sa may tuyo nila. No? Ah. Okay, maayong gabi sa makausapa kadto mga tao nga naminaw niining katinawan sa pagtuong Katoliko. Kitang magkatoliko wala gyud tay supak kon ang pastor magwali o gugma. Di gyud nato supakon kon ang pastor magwali nga mabuutan ang tao. Dili gyud ta mo supak kon ang pastor magwali sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga naman, mao na'y gusto sa atong simbahan nga Katoliko nga iwali nato ang gugma, ang pagkamaayo. Pero kung ang pastor magwali, maura ang isulod sa iyang utok ang pagpangdaot sa Katoliko, dili na mahimo nga naman kami ang tigdepensa sa pagtuong Katoliko sa mga pastor. Mao nang tan-awa ang mga pastor ganina ni karatil pagdagan tungod ka na sa kaiso sa mga CFD nga mapigbatok gayod sa mga bakakon nga mga pastor nga nagwali o pamukbot sa mga Katoliko. Palakpakan nato ang Ginoo. Mao nang dili makaako kami nga mga Catholic faith defenders nga kamong makatoliko nga ilang giisip nga maignorante ilaron lang sa mga pastor. Tanawa ang pastor nga nagwali dinhi. Nag-ingon siya nga wala kuno'y mabasang Santo Niño sa Biblia. Sa dihang akong gipagdad-an og Biblia nga Espanyol, La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, dili to Biblia sa Katoliko, Biblia kadto ang gihubad sa Protestante. Sa dihang gipabasa, nahadlok na kay mabasa gyud ang Santo Niño sa Biblia. Ingon ni ana kay ignorante ang mga pastor nga ang ilang ilaron kadto rang magkatoliko nga walay kabangkaagan sa Biblia, pero sa magkatoliko nga nasayod sa Biblia dili sila makigharong nga naman mahadlok sila nga mabulgar ang ilang pagkabakakon. Mao na si Mr. Aniedes atong iampo sa Ginoo nga malamdagan sa kamatuoran ng landag sa kahayag sa Espiritu Santo, mugunsad sa iyang pangisip nga di na siya mamutpot dinhi sa pagwali lunlon kamatuoran na ang iyang isulti kaninyo. Mao na samtang kami buhi magkatoliko, panindigan namo ang kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan. Dili kami motungod nga mga pastor mga kaki kaninyo. By the way, basin mangutana mo kinsa ko. Ako si Brother Paul San Pablo Alima, pastor ko. 15 katuig kong na master sa saksi ni Jehovah. Since birth I was a Jehovah's Witness. Pero sa dihang nahibaw ako ang simbahan, sa saksi pa ko ni Jehovah, ang akong trabaho, liwat ko ni Aniedes, katong pastor ni ganina, samot pa ko ni Adto Kamangtas. Kunon sa Kamangtas, kitong pastora nga nagwali, makaingon ko nga dili na makadaog sa akong kamantas giunsa nako pag-atake o pagdaot ang simbahan. Pero salamat sa Dios na ay makatoliko nga nag-ampo nga mga pastor malamdagan. O salamat sa makatoliko na inyo ming giampo na time will come ang mga pastor makasabot o mamauli sila sa simbahan nga katoliko nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Palakpakan natong Ginoo.
Mao nang sa dihang nasayran nako nga ang simbahang Katoliko maong tinuod nga simbahan, siya ang nagtunol kanato sa Biblia, ang iyang gitudlo kanato kamatuoran. Gibiyaan nako ang pundok na akong gialagaran sa 15 ka tuig. Mipauli ako sa simbahan nga Katoliko. Mao nang kining akong pagbarog sa inyong atubangan, panghimayad kini sa akong dako nga utang sa pagdaot sa simbahan nga Katoliko. Gimahaya nako ang 15 ka tuig nako nga pagpangalagad ng akong punay nga gihimo, maurag yun ang paggubak sa simbahan nga Katoliko. Mao nang nalipayon ako nga buhi pa ako ning higayuna na nakapauli ako sa matuon nga simbahan nga gitukod ni Kristo, ug dinhi ako mga lagad hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Mamatay ako nga matinud-anon sa simbahan nga Katoliko, kay maura ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo, nga gipanumpaan sa atong Ginoo. Miingon siya, et forte infere non prevalebon adversus iam. Mauna makaigsunan ko makatoliko, ayaw yun mo padala sa mga pastor nga bakakon. Katong pastor din nga nagwali, kung magwali to gugma, magwali kaayo dawata. Kung ang iyang giwali pagka maayo, okay na. Watay problema ni anak nga naman. Mo na ang gusto sa atong simbahan, kung ang pastor magwalig pagkamaayo, nakatabang sila sa misyon sa simbahan ng Katoliko sa pagsagwag sa gugma o pagkamaayo. Why problema gyud me kung ang pastor magwali lang yun o pagkabuutan o gugma. Tabangan pa namo sila. Tanawa ganina nagwali, dili magpahilabot og microphone ka iya ragyod, unsa na ka ija-ijahon. Pero kami kung magwali, mo share kami sa mga pastor. Nga naman, gusto namo nga mga pastor mahibalo sa kamatuoran, pero ang problema sa mga pastor kay magpalingog-lingog sa dihang tubagon. Unsaon pagkasabot sa pastor kung magpalingog-lingog? O kung tubagon ang pangutana mo sutuyog sibat. Ang mga pastor wala mangitag kamatuoran. Ang gusto sa mga pastor, sila ray paminaon sa ilang mga butbot. Muna gusto nila nga diharag ito maminaw sa ilang pagkabakakon. Dili sila maminaw kung tuganan sa kamatuoran, magpalingog-lingog o dayon pag matubag ng pangutana, mo kalit og sutoy, murag hapon, igulang mamumba, mo sipat dayon. Muna liwat ko sa Anidis. Ako manigihigog man sa Anidis. Kay iben ako, giampo na ako na siya. Kaya nga naman, nakasabot ko sa mga pastor. Kaya ako, pastor usap, nga kansang trabaho ang pagpangatake sa simbahan ng Katoliko. Mao nang mga Katoliko ganiya dinhi, dili nato kaaway ang mga pastor. Ang atong kaaway, ang ilang sayop magitudlo. Di nato sila kaaway personally, gihigugma nato sila kay mga binuhat usab sila sa Ginoo. O ato silang iampo kay si Kristo lang ingon, Father, may be one. Mao nang kaluy-an nato ang mga pastor. Ato silang kaluyon, ato silang higugmaon, ato silang iampo nga sa umaabot nga panahon, lamdagan sila o mupauli sila sa simbahan nagitukod sa atong Ginoong Kristo samtang may nahibilin pa sila nga kinabuhi. O kita sa mga Katoliko, magpabilin tang manikunin-anong sa atong pagtuo. Magkinabuhi kita nga balaan, magkinabuhi kita nga buutan nga naman, ni anata sa tinuod nga simbahan. Ni anata sa tinuod nga pagtuo, ang ato na lang problema. Ni ato sa tinuod, ang ato na lang kikinahanglanon nga magtinuod kita. Kung sa atong buhaton mga Katoliko, wa na tayo problema sa pagkatinuod kay tinuod na gining ato. Ang atong buhaton, magtinuod kita sa atong tinuod nga simbahan. Palakpakan atong Ginoo o dalaykon ang atong Ginoo niining kagabhion. Akong ibalik kang Brad Kaloy. So mga igsuon, dili ang among tuyo, dili ang pagsamok-samok nila.
Kundi nahigugma sa Manila aron mapasabot og unsa ang katibuk-ang tinuod nga naa sa Biblia. Kaya ngano mga igsuon, kung kita nakahibalo, tanawa gani nang giingon diya sa Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 18 katus 20. Kung may usa ka tawo nga nahibalo ka, nga ang iyang pagkadautan, maoy makamatay niya. Kung ikaw ang nahibalo, kung unsa ang tinuod, kinahanglan imo siyang pahibalon o pahimangnuan sa iyang dautan nga mga binuhatan. Ngano makaingon kung mga dautan binuhatan ang mga igsuon, dili sa buhat nga adunay aksyon, kundi sa buhat nga giguba nila, gusto nilang dauton ang simbahan. Dili kita ang gidaot mga igsuon, labi na gayud ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Mo na mga igsuon nga ang aton lamang mga igsuon ang paghatag o pagbadlong o paghatag nila unsay tinuod nga naa sa Biblia. Kay ngano man lisod natong Katoliko, ilabi na namo nga nahibaw kami ug unsa ang kamatuoran. Kay kung dili namo pahibawon, niingon diya sa Ezekiel 3:18-20, kung mamatay ka ng tawhana, kami ang panilngan sa iyang kamatayon. Kami nga nasayod ug unsang kamatuoran. Kung dili namo badlongon, apan kung dili nato badlongon ang mga igsuon nato sa ilang sayop nga mga pangdaot o mga ilang sayop nga pagtulunan, kung di nato mabadlong, ako o kinsa ang nahibalo, siya ang panilngan sa Ginoo. Di mi ganahan mga igsuon nga panilngan ni Ginoo tungod sa among nahibawan nga dili namo pasabton o badlungon ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko. Na ato igsuon si Pastor Lutlot. Mo na ningon siya sa wali niya dito sa plaza. Giulaan ta sa dugo ni Kristo. Giulaan ta sa dugo ni Kristo. Aron mapasaylo atong sala. Unsa iyang tubag mga igsuon, akong gipangutana, disaman gikan og dugo si Kristo. Si Kristo sa iyang pag-anhin ni kalibutana pinaagi sa Espiritu Santo. Unya ang Espiritu Santo sama masusa ka hangin, ningon diha sa Juan 3:8. Ang Espiritu sama sa usa ka hangin. Nagikan man si Kristo niya ang Espiritu nga mikunsad sa inahan. Aduna ba siya dugo? Ang Espiritu, ningon niya sa Lucas 24, bro? 24:39. No? Nga ang Espiritu, walay unod, walay bukog, nagpasabot, nga walay dugo ang Espiritu. Unya karon, di sa aman gikan ang dugo ang atong Ginoong Jesucristo aron ihuga sa atong mga kasalanan. Gikan sa dugo sa mahal na Birhen Maria. Kung sabi giingon diya sa Hebreo, sulat ni San Pablo. Sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 14, nga nakaambit kita sa dugo sa atong inahan. Kaya ang atong inahan, mao'y nagsabag ka nato sa siyang kabulan diya sa kuangkan sa atong inahan. Sama usab si Kristo nakaambit sa dugo sa iyang inahan. So ang dugo ni Kristo nga gibuhagay aron mapasaylo ang atong sala, nakaambit siya sa dugo sa iyang inahan. Kunya karon ilan ni para mas tamasan ang inahan? Ilan din na atong Pastor Anides ganingon siya sa Pinadayang 17, ang mahal na Birhen Maria usa ka tawo nga nakigilawas kuno sa mga hari, mga burikat kuno ang mahal na Birhen Maria. Mo na ilang ingon. Unsa man in taon mga igsuon ang ilang mga pangunahuna nga ang mahal na Birhen Maria gikan si Kristo sa taguangkan sa mahal na Birhen Maria nahimo na noong makasasala ang inahan sama usab kini sa mga tao. Ningon bitaw dinhi kining mga tao nga may nakapahimulag kanato sa pagtuong Katoliko, pagtuo nato sa Dios. Unsa may pahimangno ni San Pablo sa Roma 16 versikulo 17 ngadto 19. Hangyoon o kamo mga igsoon diya sa Roma nga magbantay kamo o maglikay kamo ni adtong mga tao nga ang ilang pagtulunan nga inyong nadawat ilang supakot. Ha? Gisupak nila ang atong pagtulunan.
Unya gabuhat sila niini, pinaagi sa ilang mga matahong nga mga pulong o pagulog-ulog. Tanawa ko mga istorya sila ugway mutuol dinhi mura sa tarong, mura sa sakto. Unsaon na to pag-ila sa sakto ug wala ang paghatag na to ug kamatuoran. Ha? Pinaagi sa ilang matahong nga mga pulong, nindot yung mga pulong. Napay pahuman na nakoy pastor si Pastor Winnie Alegria, usa ka baptist, ingon siya, brother, kanang mga strategy, brother, pinaagi ang paghatag og mga bugas, noodles, amo kanang diskarte, hatagag trabaho ang mga gidikanan, karon maamo sila. Tanawara, ulog-ulogan lang ta mga Katoliko og bugas, usa ka kilo, 2 ka kilo, ulog-ulogan lang ta og noodles, di ba ta kapalit ni ana mga igsuon? Unya maura na ibayad nga kita madani nila tungod anang noodles, bugas og tinapa, atong ibaylo na sa pagtuos Ginoo. Ha? Sayang ang atong gihatagan tag kamot, gihatagan tag tiil, aron pagpaningkamot, aron mabuhi taning kalibutana. No? Ang imong pagtuo, ibaylo lang yan ang mga butanga. Tanawa mga igsuon, hinumdumi, pamalandungi in town. Nga dako kay gugma sa Dios diri kanato. Ngano man, nga kining mga tao, babasa sa Biblia mga igsuon, nga nganong mga tao, musalikway kayo sa pagtulunan sa Dios. Kasi ingon diya sa Marcos City, versikulo 8 ngadtos 9, ningon si Kristo ang namulong niini mga igsuon. Ningon si Kristo, kay gisalikway man ninyo ang mga pagtulunan o mga balaod sa Dios. Ug mao hinuoy inyong ituman ang pagtulunan nga iya sa tao. Tanawa na pagtulunan siya sa tao. Aduna na pagtulunan sa simbahan mga igsuon nga gihatagan kini o pagtugot sa kagamhanan nga iyang dawaton sa Dios. No? Pero ang atong mga igsuon, adunay inyong kaugalingong pagtulunan nga iya sa tao. Ha? Iya sa tao pagtulunan. Tanawa na pagtulunan sa tao. Ayaw mo tuong Maria. Ha? Tanawa ra? Pagtulunan na sa tao. Ayaw mo tuon ang mga larawan kay mga Diyos-Diyos. Pagtulunan, wa nila ihatag ang kinatibukan nga kahulugan o kung sa'y naas Biblia. Yes, ang simbahan Katoliko naningkamot usab nga kita dili usigbag mga Diyos-Diyos. Mausap sila, korektang duha. Laig relihiyon Katoliko naningkamot nga dili kita makasimbag Diyos-Diyos. Apan wa nila itugan ang katibukan nga aduna sa diay larawan nga gihatag sa Dios. Unsa may giingon diha sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa Dios, adunay mga butang sa daang kasabutan nga binuhat sa kamot sa tao nga gamiton sa magsimba. Na Basahin ko ito yung mga picture, bro. ha? Pwede ito naman. Mao na mga igsoon Pwede naman nga yung picture. kining ilang mga theology. Mga theology na mapagtulunan. Magkuhan na taglayan. Half partiality. Yan naman po. Okay, No? ito, barakong kami. Theological partiality. Partial lang, dili nga itugan ang katibukan. Ilang taguan aron ang mga Katoliko nga dili himasag Biblia, ilang ilaron. Ha? Di ka kayo ba? Sa panahon mga igsuon nga Thumbnail lang. nindot kayo mo abi-abi. Ha? Nindot yung mo abi-abi. No? Apan adunay dakong tinguha. Sama sila sa lubo nga nagpakarnero. Mo na tinuod mga igsuon. Tanawat kitang mga Katoliko. Aduna na pahimangno ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa may giingon? Mateo 7:21 gamiton sa nila. Nga bersikulo. Pagbantay ka mo, dili tanan magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang gagtuman sa akong kabubuton sa akong amahan. Mao bitaw na mga igsoon, daghan ang mogamit sa ngalan sa Ginoo aron malingla ang tao. Igamit nila. Tanawa gani ilang simbahan. Jesus is Lord. Gagamit na das ngalan sa Ginoo. Church of God. Motuo din na mga Katoliko kada simbahan na sa Ginoo kay na may Church of God. No? Jesus reign.
Jesus na guna, tuurin ta, kaya wamantay alamag, hapit ko, ako sad, hapit sa ko matindala na. No? Pero nakapamalan doon ko, sayang ang akong pagkakatoliko, kung dili na ko, may studyuhan o makitaan, unsa ang pagtulunan sa simbahan katoliko. Kaya ano, hapit sa ko maborn again. Pasalamat ko sa mga CFD nga nagtabang kanako. Mao nang naako dinhi karon mga igsoon. Dili suway mo basag Biblia mga igsoon. Anha ninyo makita kung unsa gayud ang kinabuhi sa tao, ang gugma sa tao. Basahan ninyo ng panuntihon tanan. Anha ninyo makita ang inyong kaugalingon. Proverbs, basahan ninyo, inikuli niyo sa inyo ha. Anha ninyo makita kung unsa gayud ang kinabuhi sa tao. Unsa ang atong hiyas, unsa ang dili gusto sa Dios. Basahan ninyo ang sirak mga igsoon. Unsa ang pagkinabuhi gikan sa ginikanan amahan ngadto sa anak. Anha nimo makita kung mubasa lang yung Biblia. Basahan ninyo na mga igsoon. Anha ninyo makita ang gugma sa Dios. Iliguman ganin ninyo basa na atin mo Bible study anong makita pag yun ninyo unsa ang kahayag sa maayong balita ang ipadayag diya sa simbahan katoliko. Ang mga igsoon na itong mga pastor manglakaw dayon na, magpabungol-bungol dayon na. O na mga igsoon, aduna ko'y ipahibaw ninyo. Karong umaabot Sabado, January 28, ana sa plaza, sa panahon sa kahaponon, ana ang atong pare nga si Father Darwin Gitgano, ang atong spiritual director, ana ang atong igsoon nga si Brother Sok Fernandez, muanhi tungod kay karong mga panahon na mga igsoon, Bible Week karon. Bible Week giila sa simbahan katoliko nga simana alang sa paghatag og pasidungog sa balaang kasulatan. Mao nang naa sa dinhi mga igsoon. Gihatagan sa nato ang katibuk-an sa January nga Bible month, no? Mao nang culmination na mo karon January 28 nga sa plaza. Atin ka mo mga igsoon, kay katong among mga igsoon din mga pastor, sige na to na ko panghagit, kay gusto nila nga mo atubang ni Father Darwin Gitgano. Ha? Mo ni ilang gusto nga ilag yung kunong atubangon ang pare nga si Father Darwin. Ambot lang ka, gusto man tingali ni silang musikat. No? Ya, diri nato dili ta atubangon. Ha? Una daan mo namo, ana mo matos pare kay basi dili mi katubag, ang pare na makatubag. Nya karon diri na gani nato mulakaw dayon. Unsa na ka ang pare? Nag-eskwela, moabot pag 15 ka tuig moabot pa, ha? Ang ilang pagtuon. Aron mahimo silang pare. Si Pastor Reyes kanina nangatake sa pare. Wa siya kaibaw nga si Kristo ang pangulong pare. Sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 1. Si Kristo ang pangulong pare. Kung mga atake sa kas mga pare, sama usab nga imong giatake ang atong Ginoong Hesukristo. No? Mingon siya nga pangwarta. Uy, ang si pangwarta. Kinsa may nangwarta karon? Kung nangwarta pa ang simbahan katoliko, dili ta katukod og katedral. Pagkaanindot sa katedral. Kung nangwarta pang katoliko, dili makahatag si Bishop Abet og mga balay alang sa kabos. Dili makahatag si Bishop Abet og mga pambot nagihatag ngadto sa mga pobre nga naigo sa panahon sa bagyong Odette. Dili makahatag ang atong simbahan sa mga nanginahanglan. No? Yaingno nila nga nangwarta. Kadako sa simbahan katoliko, pagkanindot sa simbahan katoliko. Kinsa may nangwarta karon? Aduna ba'y mga nindot nga simbahan ang mga pastor? Nangabang ra? Nangabang sa kaluna? Gihimong simbahan? Asa man? Kinsa may nangwarta? Ha? Kung mag-iskot na niya na, ato lang itubag ang ilang mga pangatake mga igsoon. Dili kini personal na pagpangatake. Kung dili, gihatagan lang nato tinuod na hustisya ang ilang pagpangatake. So mga igsoon, niini, ang
angay natong batunan. Atong kapadre may sit-up daw sa video. Mingon silang, "Hoy, Ginoo ko, ang sakramento sa bunyag dili bayaran. Ang sakramento sa kaminyon dili ka na mabayaran." No? Ang inyong gibayaran ana ang mga kagalastuhan diya sa simbahan. Sige ra magutong pangatake, no? Mao na nga. Kung sa may gingon sa unang hari, Kapitulo 12, versikulo 9. Diya sulod sa templo, adunay kahon nga gilungagan. O, sama din sa katedral, nasa mga kahon nga gilungagan. Gibutang diya sa entrance sa simbahan. Kung sa may gibuhat, aron dito o ibutang ang mga halad sa mga tao. Nanas Biblia. Basahan niyo na. Ha? Ikaduhang sulat sa mga hari, Kapitulo 12, versikulo 9. Ug dito og madaghan na ang mga halad sa mga tao, kwaon sa sekretaryo para asa man ang kwarta aron maoy isuhol sa mga panday sa pagpaanindot sa templo, ug isuhol usab ni adtong mga naghako sa templo. Kanang naghako di simbahan imo nang ilibre, ha? O na mga igsoon, ang atong halad dili ka na makawang sa mga tao nga nagliog sa simbahan. Ang problema nila, sige na sila pangatake without knowing yun sa ang kwarta o sa may katuyuan ang pagpandaot sa simbahan. Kinsa man karon kung maingon sila nga mabasa ba sa Biblia, aduna ko'y mabasa sa Biblia, kami basa inipulis inyo ha. Kinsa may nangwarta ningon diya sa unang Timoteo, sulat ni San Pablo kang Timoteo, unang sulat. Okay, kayo. 1 Timothy chapter 6 verse 5 to 6. Kung sabi nakabutang diha, hinuon ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato sa tao. Karon, kung magtukol kag relihiyon, madato ka. Karon, pila naman ka relihiyon karon? Pila naman ka relihiyon ang naa karon din sa kalibutan, na din sa Pilipinas. 4,000 ka relihiyon. Unya ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod nga simbahan, mao ang simbahan Katoliko. Unya karon, kinsa may nagadato? Ha? Ang founder niya ng relihiyon na. Ha? Kaya naas ba lang kasulatan na ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato sa tao. Mo nang ganahan mo madato pagtukod mo reliyon. Pero inyong kalang impierno. Ha? Mo na karon na dagang reliyon tungos madato sila, tungos sa ilang kaugalingong intensyon, tungos sa ilang kaugalingong kaibog. No? Kung sa may kiingon diya sa unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 15 ngadto sa 17. Ang lawas ba di ay ni Kristo nagkabahin-bahin? Kay ngano, miingon ang uban, dapig ako kang Pablo, dapig ako kang Apolos, dapig ako kang sa tugusan? O tulo man to? Pablo, Pedro. Dapig ka mo ni Pedro. Ang pangutana ni Pablo, nabahin ba di ang lawas ni Kristo? Kung saan ang lawas ni Kristo? Kolosas 1:18. Si Kristo ang ulo sa simbahan o ang simbahan mao ang iyang lawas. Usa ang simbahan. Kung daghan na di ay nagbahin-bahin ang lawas si Kristo, usa may tanaw niyo nagbahin-bahin ang lawas. Usa ray ulo, mura na mo kugita. Ha? Kugita na mo tanaw, daghang gaway. Pero usa ray ulo. Wa ingana mga igsoon. Kay ngano ang pagahukman ug luwason sa Dios. Ang iyang simbahan nga tinukod, dili tinukod sa tao. Efeso 5:23. Dingon, ang simbahan mo'y luwason sa Dios. Karon, wa ka masakop sa simbahan nga tinukod sa Dios. Ha? Maluwas di ka? Maluwas kay igsoon kung wa ka kahibaw nga ang tinuod nga simbahan, ang simbahan nga tinukod ni Kristo, inosente ka. Pero karon kung nahibaw ka tungod niining waliha, tungod niining inyong nahibawan karon, ng simbahan Katoliko may tinukod ni Kristo. Unya magpagahigahi ka sa imong ulo. Kaya nga gusto nyo ka maborn again, gusto ka mabaptis, gusto ka may iglesia ni Kristo, naibaw ka sa kamatuoran, di ka maluwas. Kaya usara ka simbahan ang tinukod ni Kristo. Mautas Brad Paul karon, pasalamat ta. Kaya nga nagbayang sugon. Diya siyang kinabuhi karon nga siya usa na ka Katoliko.
Mo na mga igsuon, daghan karong mga tao gawa kasabot, wa kasabot tugod lang sa ilang kaugalingong interpretasyon. Pero niini mga igsuon, dalay ko na to ang Dios, kay daghan pa ba na to mga igsuon din eh. Dalay ko na to ang Dios, ngini gagabion, nga kita makapadayag gayud sa tinuod nga pagtuo. Pagtuo nga dili lang kanang pagtuo kay si ultimo si Kristo. Ningon pa mangani siya sa unang Pedro 1:15, dungagi ang inyong pagtuo. Kinahanglan dungagan, dili pagtuo raw nga may makaluwas nato. Kung ano na magani pastor nila Enron, duol mo nako. Kung naluwas na ka, asa may basihan sa Dios, asa may hukman sa Dios. Kung luwas na ka, di na day ka angay hukman, pero ang tanan moagi maghukom. Diba? Moagi taghukom tanan. Karon, basahin ko sa Biblia. Kung na doon ay pastor din eh, basahin ko sa Biblia na ang hukman sa Dios pinagis pagtuo. Okay. Kay wala ko nimo sa imong simbahan. Pagpabunyag ko karon dayon, ay lang ko ituslob tus tubig, ditos dagat, ay scooter la ibubo okay na. Ha? Wala. Why mabasa mga igsoon? Hukman ka pinaagis pagtuo, dili. Kung dili, hukman ka pinaagis sa imong binuhatan. Kay sa Sirach 17, versikulo 7, gihatagan tagkaalam sa Dios aron mahibaw ta unsay maayo ug unsay dautan. Kay sa Sirach 16:12, ang pinaagis paghukom di ay pinaagi sa imong binuhatan nga nahibaw ka kana dautan o kana may sakto. No? Kaya ang tanang tao, hukman pinaagis binuhatan. Wa kay mabasa nga ang tanang tao, hukman pinaagis pagtuo. Mao na mga igsoon, kanang ilang giwali nga pagtuo, kanang ingon nila sa Pilipos 3, no? Pilipos 3:15, nga pinaagi sa inyong pagtuo, usa ka na kagasa sa Dios. Usa ni gasa sa Dios, si Kristo nga mianhi nato. Kung mutuo ka ni Kristo, dagha mga Pilipos, taga Pilipos dili mo tuo. Usa may kwan, murag pan nga hilaw, nawa mabali ba? Murag sa sinugba nga wa mabali, hilaw ilang pagtuo. Mo na nga niyo San Pablo, ngano di pa man bumutuo, nagisangyaw naman ako, gipaila naman ako unsa si Kristo. Ha? Mo na mga igsoon, ang mga apostoles gani sa panahon nga nag-uban sila ni Kristo, ningon pa mga apostoles magtutudlo, dungagi ang among pagtuo. Di lang ni pagtuo lang, padungagan. No? Kung sa may giingon ni San Pablo, si ni Santiago sa kapitulo 2, versikulo 14 natos 22, ang imong pagtuo patay kung wala kanay maayong buhat. Ang ilaha, tuo, musunod ra kunong buhat. Asay mabasa nga musunod ang buhat. Way mabasa sa Biblia nga musunod ang buhat ng igsoon. Kundili pinaagi sa atong pagtuo, diha uban ni kanas maayong binuhatan. No? Mao na mga igsoon, to God be the glory. Sila lay ganahan og mingon lag in Jesus name, unya ang simbahan ni Kristo ilang dauton. Ganahan ka ang atong Ginoong Hesukristo. Praise the Lord, unya ang Dios may ilang ang Ginoo may ilang giatake. Wa sila kaibaw nga ang Santo Niño mao na si Kristo. Ha? Nganong siya usa ka hari nga bata, ada man si Isaiah 3:6. No, mataon na to ang usa ka bata nga lalaki nga mo'y maghari sa tibuok kalibutan. Mo nang imahe ni Senyor Santo Niño sa iyang pagkabata nga siya usa ka hari. Ya si Kristo man na sige lang. Mabantay mo na magwali sila diyan, magmurag magpintas bitaw. Jesus only. Jesus only. Unya si ang Santo Niño giatake, wa sila kaibaw nga si Kristo na. Malipay ka si Kristo. Jesus only unya atakihon niya Santo Niño. Nga siya man na. Ha? Dara siya balay O na mga igsoon. kasulod siya balay kay Nining kagabion, hinaot. Nakitang Katoliko. Kinahanglan likunon gyud nato atong pagtuo. Likunon na to ang pagsalig na to sa Dios. Dili ta mo salig mga pastor sa ilang mga binumbot na mga pagtulunan, no? Mo na ako kamong ihatag mga igsoon, praise the Lord. To God be the glory. Nining kagabion nga napadayag gayod dili tinguha namong ang pagsamok-samok sa atong mga igsoon nga naa dinhi gawali kay ganina kundi ang among gibuhat gihatagan namo insakto. Gihatagan nato ang pagbinayluay kung unsay naa sa Biblia ang kamatuoran, no?
Naman sila kamatuoran mga igsoon. Kana dayang pagwali nilang Diyos kamatuoran man na. Mao man po ning giwali simbahan Katoliko. Ang problema lang dili katibukan ang giwali. Kung saan pagila na to nga adunay Diyos, aduna sa dili Dios, aduna sa balaan, mao ni itugot. Di ba mo sila mutugan na? No? Mo ang ilan yun, gidili. Wa po sila giwali nga. Mao ni gitugot. Saan pagila na to? No? Ang tinguha mga igsoon, adunay dakong tinguha sa pagguba sa simbahan Katoliko. Unya niingon man dinhi, bisan ang ganghaan sa hadis dili makabuntog niini. Kay Mateo 28:20 ang simbahan ubanan ni Kristo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na nga to God be the glory, ug ako kamong ihatag ni Brad Paul usag converted pastor. Okay, salamat kay Robert Caloyno. So mahal gyud nato ang mga pastor. Ato gyud silang higugmaon ug labaw sa tanan ato silang kaluyon. Nganuman wa man gyud sila nasayod sa tibuok kamatuoran. Ang ila ra gyud nahibaw-an kung saon ra ang pagpangatake sa Katoliko. Mao nang luoy kaayo kining pastor nga sige gwali nangugat na lang ayang liog sa pagpamakat. Unsa kaha ang grasya sa Ginoo nga maabot siya kinabuhi. Mao nang ato siyang iampo kanunay. Di lang si Brad Aniedes, si Pastor Aniedes, ang tanan nga mga pastor kansang panimuot maora ang paguba sa simbahan ng Katoliko, ato silang kaluyon o gigugmaon sa kanunay. Mao nang nangibat naman tong mga pastor sa ganina. So, ato na lang po silang respetaran. Kaya di man sila kaagwanta sa kahayag sa kamatuoran na gidala sa atong simbahan. Mao nang Brad Caloy, siguro ato nang tapuson kining atong ginahimo karon dinhi o atong ihatag sa atong closing prayer kang Brad Kokoy para mangulit na ta o atong iampo ang mga pastors o ang tanan pati pod kami nga makalahutay sa among pagpangalagad nga maisugon sa atong simbahan nga Katoliko. Palakpakan atong Ginoo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.